Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang huling kabanata ng Love of Tomorrow. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mami, Daddy, akala ko katapusan ko na. Iyak na sabi ni Ina sa kanyang mga magulang nang sinalubong niya ito. Hindi namin alam ang gagawin namin kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabay na sabi ng kanyang mga magulang habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Salamat at nakaligtas ka, sabi naman ng kanyang daddy. Hinagod nito ang kanyang buhok at likuran. Tahan na Iha, huwag ka nang umiyak. Tiningnan niya ang mga ito. Paano niyo po nalaman kung nasaan ako? Ina, iisa lang ang hinala namin ni RJ. Kaya humingi kami ng tulong sa mga pulis para alamin kung nasa saan si Ray. Tugon ng kaniyang ama. Kung hindi dahil kay RJ, baka napatay na ako ng lalaking yun. Sagot naman ni Ina. Nasaan na po pala siya? Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya. Umalis na. Nasa ospital kasi ngayon si Dina. May sakit pa pala ang kasintahan nito, ngunit nakuha pa siyang puntahan ni RJ. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang kanyang kababata na palagi naroon para ipagtanggol siya. Mayroon pa rin palang halaga ito para sa kanya. 2 araw nang lumipas nang maganap ang pagdukot kay Ina at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagpasalamat kay RJ. Palagi kasi itong wala sa bahay tuwing pupuntahan niya ito. Naisip niyang marahil ay abalang-abala ito sa paghahanda sa nalalapit na kasal. Parang may humihiwang matalas na bagay sa kanyang dibdib sa mga isiping yun. Papalabas na ng gate si Ina nang makita niya si RJ na paparating. RJ, gusto ko sanang magpasalamat sa'yo dahil sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko. Thank you, dahil palagi kang nandyan kapag kailangan kita. Hindi ko siguro alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka. Ngumiti lamang ito. RJ, thank you. May lungkot sa mga mata nito nang titigan siya. Sinabi ko naman sa'yo, palagi mo ako magiging tagapagtanggol. Ngumiti lamang siya bilang sagot. Pinigilan niyang huwag pumatak ang kanyang mga luha. Ilang araw na lang ikakasal ka na. Pasensya ka na, dahil mukhang hindi pa ako makaka-attend sa kasal mo. Mahinang sabi niya. Gusto ko kasing magbakasyon muna. Pagkatapos kasi ng mga nangyari sa amin ni Ray, parang gusto ko munang magpahinga. Bakit nga ba kapag pinipigilan niya ang kanyang damdamin, ay mas lalong tumitindi pa ito? Congratulations na lang. Niyakap niya ito ng buong higpit. Parang ayaw niyang hiwalayan ito. Kung maaari nga sana, ay habang buhay niya itong yakap. Kung maaari lamang, ay ikulong na niya ito sa kanyang bisig upang hindi na ito makawala. Humihikbing kumalas siya sa pagkakayakap niya rito. Sige, alis na ako. Baka mahuli na ako sa pupuntahan ko, sabi niya kay RJ. Ayaw niyang makita pa nito ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ate Ina, bakit? May bisita ka, 2 matanda. Matamlay na nilingon ni Ina ang pinsan niya. Sino raw? Ewan ko, isang babae at isang lalaki. Mga mukhang mayaman. 3 araw na siyang nagbabakasyon sa kanyang pinsan. Malungkot siyang tumindig at hinarap ang mga ito. Nagulat siya nang makita ang magulang ni Dina. Ina, tila kagagaling lamang sa pag-iyak na salubong ng mama ng babae. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Gusto kang kausapin ni Dina. Napakunot noo siya. Nasa ospital ngayon si Dina. Malubhan na ang kalagayan niya. Gusto niyang makausap ka. Yun sanang hindi malalaman ng kahit na sino, kahit pa ni RJ. Sabi naman ng matandang babae. Iha, pagbigyan mo ng anak ko. Naguguluhang napatango na lamang siya sa mga ito. Nang pumunta si Ina sa ospital, ay naabutan niyang natutulog si Dina. Nakadextrose ito at maputlang maputla ang kulay nito. Napakalaki na ng pinagbago na itsura nito, na para bang hindi siya makapaniwalang si Dina ito. Ilang saglit lamang siyang nakatingin dito. Naramdaman marahil nito ang kanyang pagmamasid.
Kaya bagya itong kumilos at unti-unting nagmulat ng mga mata. Ina, ngumiti ito. Pilit at hindi maitatago ang lungkot sa mga mata nito. Masaya ako. Pinagbigyan mo ang kahilingan ko. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya nito direkta sa kanyang mga mata. Sumungaw ang mga luha sa mata nito. I'm dying. Ilang araw na lang siguro ang itatagal ko. May cancer ako, Ina. It's terminal. Humahaba lang ang buhay ko dahil may pera ang pamilya ko. Pero kahit ang pera, hindi na kayang pahabain ang buhay ko. Nararamdaman ko, unti-unti na akong kinukuha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Nagulat siya sa kanyang mga nalaman. Alam na to ni RJ. At alam kong yun ang dahilan kung bakit siya pumayag pakasal sa akin. Tumutulo ang luhang pinagtapat niya ito. Hindi malaman ni Ina kung ano ang kanyang isasagot. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng awa para sa isang babae na sa umpisa pa lamang ay itinuring na niyang isang karibal. Hinawakan ni Dina ang kamay niya. Ina, pangako mo, aalagaan mo si RJ kagaya ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Siya lang ang buong buhay ko, Ina. Please, wag mo siyang papabayaan. I love him so much. Sa kanya lamang nagkaroon ng kabuluhan ang buhay ko. Please, Ina, wag mo siyang pababayaan. Nakikiusap ako sa'yo. Wala pa rin siyang maisagot. Paano niya maipapangako yun kay Dina? Gayong hindi naman siya mahal ni RJ, kundi ito. Ina, mangako ka please. Nagsusumamo ito. Napilitan siyang tumango. Thank you. Mahinang saad nito, saka ipinikit ng muli ang mga mata para makapagpahinga. Mabigat ang kanyang damdaming iniwan niya si Dina sa ospital. Parang hindi na niya kayang makita pa itong nahihirapan. Parang nakaramdam siya ng panliliit sa kanyang sarili. Ganoon nito kamahal si RJ para sa kabila ng paghihirap nito ay ang lalaki pa rin ang nasa isipan nito. Ngayon niya nalaman kung bakit ganoon na lang ang pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay ni RJ para dito. Pagkagising ni Ina ay sumalubong agad ang mga magulang niya at binalita na wala na si Dina. Otomatikong napasugod siya sa bahay ni RJ. Wala siyang naisip kundi ang damaya na kababata. Pagkalabas niya sa gate ay tamang-tama naman na paalis na ito. RJ, sinabi sa akin ni Mami na. Malungkot itong tumango at nagmamadali ng umalis. Nasaktan ang kalooban niya sa ginawa nitong pagbabaliwala sa kanya, ngunit naiintindihan niya kung bakit ito ganoon. Sobra nitong dinaramdam ang nangyari sa babaeng pinakamamahal. Pagkatapos ng 2 buwan, ay kinakailangang bumalik nila RJ sa US dahil hiniling ni Dina na roon ito'y libing. Simula nang umalis ang binata, ay wala nang narinig pang balita si Ina tungkol dito. Lumilipas ang bawat araw, nakalungkutan lamang ang kapiling niya. Umaasang darating ang panahon na babalik din si RJ dahil hindi ba't sinabi nitong permanente na itong maninirahan sa Pilipinas? Pero iyon ay noong buhay pa si Dina. Marahil ay nagbago na ang isip nito. Nang hapong iyon, mag-isang nakaupo sa isang bench sa park ng subdivision si Ina nang may lumapit sa kanya. Ina, kumusta ka na? Nag-angat siya ng muka. Nagtama ang paningin nila ni RJ. Sa kabiglaan ay hindi siya kaagad nakapagsalita. Nagulat siya at kumabog na naman ang kanyang dibdib. Kailan ka pa dumating? Tanong niya nang sa wakas ay nagtagpuan ng tinig. Umupo ito sa tabi niya bago ito sumagot. Kani-kanina lang. Ikaw ang agad kong hinanap. Nandito ka nga raw, sabi ni tita. Tama ba ang kanyang mga nakikita? Para bang tinitingnan siya ng may pagmamahal ng lalaking ito? O nabubulagan lamang siya sa kanyang mga ilusyon? Nanatili siyang tahimik. Ang makita lamang itong muli ay sapat ng kaligayahan sa kanya. Bakit mo ako hinahanap? Kailangan kitang makausap. Tungkol naman saan? Sa maraming bagay. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula.
Sabi ni RJ, saka huminga ng malalim. Tensyonado na talaga siya. Ano ba kasing sasabihin mo? Tanong naman ni Ina. Na mahal kita. Napatitig siya kay RJ. Pakiramdam niya ay nagsisikip ang kanyang dibdib. Ilang taong kong sinikap na limutin ka. Nagsumiksik ako sa'yo, gayong alam ko namang wala kang gusto sa akin. Hindi ko alam kung bakit kahit maraming babae, ay hindi kita magawang palitan sa puso ko. I was mad at you, dahil sa ginawa mo noon sa akin. Pero hindi naman kita magawang kalimutan. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Tama nga siguro si Dina. Kahit na kailan, ay hindi natin maaaring diktahan ang ating mga puso kung sino ang taong mamahalin natin. Pero pakakasalan mo si Dina, diba? Pumayag lang ako magpakasal kay Dina dahil sa kahilingan ng mga magulang niya. May sakit siya at malubha yun. Ayoko naman pagkaitan si Dina ng kaligayahan sa huling sandali ng kanyang buhay. Saka kahit na papaano, ay napamahal na rin siya sa akin. O malamang ay awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam. Basta ang tiyak ko, ikaw ang totoong mahal ko. Siguro ay naramdaman niya yun. Kaya siya na mismo ang kusang umurong sa aming kasal bago pa man siya pumanaw. Nanggilid ang mga luha niya. RJ, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Nang una kang umalis patungo sa US, mahal na kita noon. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na ituloy ni RJ ang sasabihin, ay niyakap siya nito ng buong higpit. Wala akong ibang pinapangarap kundi ang marinig sa iyong mahal mo rin ako. Nagsimula nang pumatak ang ulan. Nagkatinginan sila, saka nagkatawanan. Natatandaan mo ba nung bata pa tayo? Napatawa si Ina. Magkahawak kamay silang naligo sa ulan. Mga ka-MV, ang pagmamahal talaga, hindi maipaliwanag. May mga pagkakataong gusto mo nang sumuko, ngunit patuloy ka pa ring lumalaban. Madalas, gusto mo na siyang baliwalain, huwag pansinin, at kalimutan. Pero bakit parang mas mahirap pala para sa'yo ang lahat ng yun? Lalo na kung nakikita mong wala namang epekto sa kanya yun. Dahil isa kang malaking baliwala. Masakit. Sobrang sakit. Pero paano na lang kung biglang dumating ang araw na malaman mong mahal ka pala niya? Na siya naman ang humahabol sa'yo. Ano ang gagawin mo? At dito na po nagtatapos ang kwento ng Love of Tomorrow. Maraming salamat po sa lahat ng suporta, sa mga comments, likes, at new subscribers. Sana ay samahan niyo po akong muli sa aking mga susunod na kwento. Love, My Views TV. Sa lahat po ng gustong magbahagi ng kanilang kwento, ay makikisend na lamang po sa aming messenger. My Views TV, MVTV.